Okay, dumako na po tayo dito sa wasak na tuhod ni Jinggoy. Ang lupit! Ang lupit! Ang lupit po ni Jinggoy, no? Ang lupit ni Jinggoy. Wala akong masabi kay Jinggoy. Ang lupit ni Jinggoy, bigla nagkasakit. Kaya ngayon sa bisa ng piyansang tig 90,000 pesos sina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dalawa sila sa 5 akusado sa graft o katiwalian kaugnay sa flood control scandal. May report si Joseph Moro. Oh, tandali lang ha. Bakit si Jinggoy lang ang ina-highlights nyo? Bakit hindi nyo po tirahin si Manuel Bonoan? Di ba? Oy, shoutout Samuel Ignacio mula kay Mami Cheche Bureche. Shoutout. Di ba? Ba't si Bonoan? Ayaw nyo sabihin, oh. Kurakot, kinasuhan ng kinasuhan din. Aray ko. Diretso sa Sandigan Bayan kanina si Senator Jinggoy Estrada kasama ang misis na si Presi at kanilang mga anak. May arrest warrant na kasi sa kanya ang 2nd Division para sa kasong graft. Nagkatensyon na magkagit-gitan ng mga security at mga miyembro ng media. Tanginan yan, ina-assist nyo pa yan, putang ina magnanakaw. Siyang inan yan. Eto naman pamilya, akala mo first time nilang naano yung si Jinggoy. Ayop na. Ano yan, first time? Galit na galit kayo? First time ba ni Jinggoy? Aray ko. Ano ba yan? Ba't galit na galit yung pamilya? First time ba ni Jinggoy? Nasaktan ba kayo ng sobra? Aray ko. Ha? Nasaktan kayo? Bakit? First time makukulong ni Jinggoy? Aray ko. Para mag-overacting kayo ng ganyan, nakala nyo inaapi yan si Jinggoy? Aray ko. Anak ng putik naman, oo. Tigilan nyo kami sa drama nyo. Aray ko. Tatlo na yan. Michael Jordan na yan. Aray ko. Ang lupit, may 3. Aray ko. Naipit sa komosyon ang bunso ng senador na yakap noon ng ina. Sa loob ng korte, dumaan sa pagproseso ang senador. Kinunan siya ng fingerprint ng PNP-CIDG saka nagpiyansa ng 90,000 pesos. Ang kaso niyang graft o katiwalian ay bunsod ng umano'y pagtanggap niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sumipot din sa korte ang sinasabing kasabwat at kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Naging mailap siya sa media. Pero ayon sa 2nd Division Chairperson na si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, nagbayad din ng 90,000 pesos na piyansa si Bonoan. Bigo si Estrada sa apilang harangin ng arrest warrant dahil sa niya paglabag sa due process. Kita mo yung ganyan, hindi mo babaguhin yung konstitusyon, 90,000, laya. Aray ko. 90,000, laya. Kung ordinaryong Pilipino, ma-provide ka ba ng 90,000? Utang inan yan. Biro mo, pabalik-balik na yung magnanakaw na yan si Jinggoy. Aray ko. Pabalik-balik na yan. Kala mo naapi pa? Aray ko. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya. Yan din sinabi mo, Jinggoy eh. Yan din sinabi mo noon, 2001. Diba? Noong 2001, ano sabi mo? Ginigipit kayo. Kayo ng tatay mo, 2001, magkasama kayo eh. Ginigipit kayo ng tatay mo. Pamumuliliti ka lang to. Pero paldo. Diba noong 2001, paldo-paldo eh. Meron pa kayong Boracay Mansion. Aray ko. Meron pa kayong Boracay Mansion. Meron pa kayong iba't ibang mamahaling mga bahay. Paldo. Dumating si Napoles.
Si Napoles dumating. Putik. Ang lupit. Dalawa kayo ni Bong Revilla. Paldong-paldo. Paldong-paldo. Gumawa kayo ng mga ghost beneficiaries. Di ba? Gumawa kayo ng mga ghost. Na mga ang tawag dito na mga NGOs. Gumawa kayo ng mga NGOs na pinupondoan nyo ng pork barrel nyo pero wala naman. Ang bagban nyo, sino? Si Napoles. Oh, pinupondohan nyo yung mga NGO, non-government organization ng mga milyon-milyon ni Revilla pero wala naman. Kukunin ni Napoles, kukolektahin, tapos dadalhin. Aray ko. Diba? O ngayon, inosente ka pa rin? Aray ko. Alam ka namang inimbento lang to. Alam ka namang pakana lang to. Alam ka namang wala lang to. Alam ka kasuhan ka ng inosente ka. Eh di nagwala-wala ka dyan. Totoo to. Hindi mo lang inaakala na ilalaglag ka mismo ni Bryce Hernandez. Diba? Hindi mo inaakala na ilalaglag ka ni Bryce Hernandez. Hindi mo inaakala na si Bryce Hernandez ay may alam sa ginagawa mo. Akala mo, yung mga DPWH ng Bulacan, hindi nila alam na may nakawan na itong DPWH Bulacan, hindi nila alam na kasama ka sa malaking nakawan na to. Umabot sa kanila yung info na nagdi-deliver sa'yo. At dumating pa yung point na sila mismo ang nag-aasikaso para sa'yo. Diba, Jinggoy? Hindi ka ba nagsawa sa sarili mo? Paawa ka pa ngayon, wasak ang tuhod mo? Kakaluhod mo yan Aray ko. Kasi ayon sa survey, si Harry Roque, wasak din ang tuhod. Aray ko. Si Harry Roque, wasak din ang tuhod. Ano po ba kadalasan ba't nawawasak ang tuhod? Aray ko. Anay walang batayan at katotohanan. Ang pagpiyansa niya ay bilang respeto raw sa judicial institutions at pagkilala niya sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Isa raw ang paglagak ng piyansa sa legal remedies na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang sarili at linisin ang pangalan. Umaasa sa Estrada sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Bukod sa Tanginan niya, no? Yan pa ang vice chairman ng Blue Ribbon. Putangin ng Pilipinas to. Hirap mo mahalin. Aray ko. Papasok pa. Ang pusang ina, Pilipinas, ang hirap mo mahalin. Aray ko. Tangina. Alam mo, di ba, yung popular na salita, anong sabi? Sa Japan po, mapagbintangan ka lang, nagre-resign. Putat dito, ang lupit. Dito po ang lupit. Unahin muna natin sa Japan. Sa Japan, may isang politiko, pinagbibintangan na tinakas lang. Wala pa pong 100,000, 50,000 pesos converted. Nasa balita to 50,000, pinagbibintangan siya, hindi niya na-remit. Hindi niya na-reimburse. Guilty na sa sarili niya. Humihingi siya ng kapatawaran. Wala siyang ginawang kasalanan, nakalimutan niya lang.
Kumbaga, hindi niya nang naayos na na-file. Nag-resign ang politiko. Ang may error daw nun, yung staff niya, hindi na yung accuracy ng reimbursement ay hindi na asikasong maigi. Kaya hindi na isama yung 50,000 na yun. 50,000 ha? Anong ginawa ng politiko? Kasalanan ng staff niya, inako niya, nag-resign siya bilang politiko. Aray ko. Sa Japan yon, sa Pilipinas, putang ina, plunderer ka na, nagre-request ka pa ng video call. Patayin mo si BBM. No joke. Grabe sa Pilipinas. Pumatay ka na ng 35,000, nagnakaw ka na ng milyon-milyon, nagre-request ka pa mag-video call ka, putang ina. Aray ko. Aray ko. Grabe naman sa Pilipinas. Tangina mo kay Tano, kupal. Aray ko. Para isipin nyo na, i-open yung video call na yan, video call. Diba? I-open mo yung video call para i-cater natin tong mga hayop na tong nasa kulungan. Hindi mo na naman inisip yung image ng Senado? Na habang nagsisession kayo, merong 5 dyan na naka-video conference na nakakulong? Puta. Naiya yung Japan sa atin. Aray ko. Naiya yung Saudi. Naiya yung Singapore. Aray ko. Alam mo, sabihin na natin pwede yung video conference ng mga nakakulong. Sabihin na natin pwede. Pero as a Senate President, hindi mo iisipin yan, pusang ina mo kay Tano. Iisipin mo yung imahe ng Senado, yung dignidad ng Senado, yung integridad ng Senado. Kasi yung essence ng salitang Senate of the Philippines, kapag nakikita yung video conference na yan, video call na may 5 preso yan o ilang preso yan, sa tingin mo, magiging karespeto yung Senado na aalala ng taong bayan yung 5 yung putang inang mga magnanakaw na yan? Aray ko. Tangina, hindi ba katawa-tawa ang Pilipino noon? Hindi ba katawa-tawa ang Pilipinas? Aray ko. Aray ko. Susmiyo! Ganito ba yung mga putang inang mayorya na pinagtatanggol nyo? Ha? Konti kayo alaman. Ano magiging optics ng Pilipinas sa ibang bansa? Sa tingin mo, isa kang investor na mayaman na ibang lahi. Manonood ka ng Senado, nakikita mo, who's that? Is that a witness? Sabihin ng staff ng mayaman, no sir, that's the senator. Why? They are sick? No sir, they are criminals. What? They are criminals, sir. They are sentenced by plunder and criminals. Aray ko. What the fuck? Aray ko. Aray ko. Sipin mo yun? Sino gagana ang investor dyan? Sino gagana ang mag-invest sa Pilipinas? Sino magtitiwala ng ibang lahi? Ganyan ang imahe na makikita mo. Sa Pilipinas, kinikater mga senador na magnanakaw. Aray ko.
At naharap din si Estrada sa kasong plunder o pandarambong at isa pang graft sa Sandigan Bayan 5th Division. Wala pang inilalabas na warrant of arrest ang naturang dibisyon. Non-bailable ang plunder na ikatlong beses ng kakaharapin ni Estrada. Either way, I think most probably surrender. Surrender yan. At after the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. Okay, tamo, natatawa na lang si John Vic. Tatawa na naman si John Vic. Sana lang isampan nyo na yung plunder. Alam mo dapat sa bagay, sorry. Hindi po natin makokontrol ang Sandigan Bayan. Sa mga nagsasabi po bakit graft, wala po tayong magagawa. Hindi naman tayo Sandigan Bayan eh. Magtiwala kayo. Mga kababayan, alam ko, gusto nyo silang makulong, pero hindi po DILG, hindi po Ombudsman, hindi po DOJ ang nag-i-issue ng warrant of arrest dito. Nag-issue po ang Sandigan Bayan, 2nd Division. Nag-issue ang Sandigan Bayan, 2nd Division. 5th Division po yung plunder, no bail yun. Hintayin po natin. Kasi parang sinasabi ng iba na bakit, wag po kayo magtaka. Ganun po, ayos lang po yan. Sandigan Bayan po ang nag-decide nito. Mas nauna yung graft kesa sa plunder. Kita mo? Nagpipiesta yung si Jinggoy sa Sandigan Bayan. Aray ko. So, hindi natin maano to. Kaya, hintay-hintay lang po tayo. Malay nyo, sa Lunes, eto na po yung plunder. No bail yan. At sabi nga ni NBI Director, kahit nasa Senado ka, dadamputin ka. Op! Op! Cayetano, ano sabi mo? Walang warrant of arrest, kaya umalis si Bato. Baka naman, nandyan yung warrant of arrest ni Jinggoy. Hindi international, local court. Baka ipasarado mo naman yung Senado, putang ina mo. Ayan ikaw nagsabi niyan walang warrant of arrest si Bato. Eto si Jinggoy may warrant of arrest sa Lunes. Hindi international, local court to. Aray ko. At syempre, sasama natin si Joel. Joel is Lord. Malapit ka na rin. Pastor sa umaga, kanor sa gabi. Pastor sa umaga, kanor sa gabi. Malapit ka na, boy. Doon mo gamitin yung pag-iyak mo. Kailangan mo. Aray ko. I still smell the gunpowder, Mr. President. Aray ko. I still smell the gunpowder. I still remember the gunshot of the NBI, Mr. President. And we are here very afraid of ourselves. We're thinking about our family, Mr. President. Aray ko. Aray ko. King ina mo! Kupal! Aray ko. Ilan to? Diamond drama sa buhay. Yung Bulacan. Doon ka nakatira, hindi mo nakita bumabaha. Kupal! Patayin mo si BBM. No joke. Nang makulong dahil sa plunder si Estrada. Ito na po throwback tayo 2001. Time is space warp. 2001. Puti, 2001. College pa ako niyan, no? Jinggoy!
2001, college pa ako niyan, men. 2001. STI. Ha? Seriously, 2001, STI pa ako niyan. Gumagawa pa kami ng virus. Aray ko. Tangina. Nung San Juan City Mayor pa siya, kumubra raw sila ng amang si dating Pangulong Joseph Estrada at iba pa ng mahigit kalahating bilyong pisong weteng payola. Oh? Pinawalang sala siya ng Sandigan Bayan noong 2007. 2014, kinasuhan siya ng plunder at graft, kaugnay naman sa pork barrel of PDAF scam. 2024, hinatulan siya ng not guilty sa plunder. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, hindi napatunayan beyond reasonable doubt ang conspiracy o sabuatan ni Estrada at Janet Lim Napoles. Dinidinig pa rin sa Sandigan Bayan ang graft case niya sa pork barrel scam pa rin. Out on bail siya ngayon sa kasong yan. Nang pumutok ang flood control scandal, tinukoy ni Estrada ang mga dati niyang naging kaso kaya anya madali siyang nadawit. Pag sinabi mo pa, si Senator Hontiveros, mihingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Hindi. Oo. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes. Oo naman, siyempre. Kinaugalian yan eh. Aray ko. Ha? Siyempre. Kinaugalian na yun eh. Di ba? Pag kinaugalian mo na, talagang ano mo na, kumbaga, kabisado mo na. Perfect. Aray ko. Trademark. Di ba? Trademark mo yan eh. Ha, George? Dahil, I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya, I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Ngayong naharap na muli sa kasong plunder, sabi ni Estrada, This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Politika pa sa tingin niyo, sir? Your guess is as good as mine. Politika pa rin, Jinggoy. Tangina, college pa ako eh. College pa ako eh. Sinasabi niya mag-amay, politika to. Yung mga galit sa amin to, politika to. Puti, Jinggoy. Ang tanda ko namin. Jinggoy, ang tanda ko na. Tinubukan na ako ng high blood. Aray ko. Ikaw pa rin ang sangkot. Ano ba to? Biro mo, college pa ako, gumagawa ako ng virus sa STI. Putik. Tapos, ano ka na eh, magnanakaw ka na nun eh. Tapos 2014, nagtatrabaho na ako bilang waiter nun. Aray ko. Ang dami ko ng trabaho noon. Ikaw pa rin, sangkot. Ngayon, Jinggoy, may high blood na ako. May insomnia na ako. Ang dami nang tumutubo sa katawan ko. Ikaw pa rin. Aray ko. Aray ko. Ina naman, oh. Joseph Morong, GMA News. Grabe naman, Jinggoy. Iba naman po umuliti kaya. Ayan po, ha. Ayan po ang ating kay Jinggoy Estrada. Grabe, no? Ngayon po, wasak daw po ang tuhod. Dahil, syempre, arrestuin ka eh. Hospital arrest. Kita mo. Tapos, proud ka pa sa konstitusyon natin. Pwede silang Ikaw nga, mahirap ka, sir. O, wasak po yung tuhod ko. Wasak ba yung tuhod mo? Opo, sir. Pwede ba sa bahay lang ako? Ina mo, gawin kitang baldado dyan eh. Aray ko. Diba? Pwede ka ba no? Mahirap ka. Sir, sir, bali po, may ano ko eh, dysfunctional nerve sa akin leeg. Kailangan ko po lang house arrest. Kailangan ko kasi lagyan ng brace tong leeg ko eh. Pwede ba ako sa bahay, house arrest? Nga, stiff neck lang yan! Aray ko. Aray ko. Tulog mo yan! Malfunction na yung nerve ko, mga 15. Hindi talaga magagalaw eh. Kailangan ko ng neck brace.
at pumunta sa St. Luke's. Steep neck yan! Sa lompas lang yan! Aray ko. Aray ko. Yan. Pwede mo ba sabihin niya pag nakulong ka? House arrest ka? Ina. Sila nagagawa nila. Bakit? Mayaman sila eh. Yan ang 1987 Constitution. Mabuhay. Aray ko. Diba? Aray ko. Oh. Yan ang 1987 Constitution. Napakalupit. Sa mahirap. Sa mayaman, pabor na pabor. Konting kunot sa leeg, naka-berase na ng ilang taon si Gloria. Aray ko. Oh. Namagalang yung betlog ni Erap, nandun na. Naka-hospital arrest. O ngayon si Jinggoy, humihirit ng ano. Si Jinggoy humihirit ng ano na, nagpaparamdam na yung tuhod. Mga wasak daw yung tuhod niya, kailangan operahan. Aray ko. Ina niyan. Yan ba? Yan ba mapagmamalaki nyo? Pabor sa kanila? Ikaw, subukan mo. Hindi nyo po kasi naranasan eh. Kung naranasan nyo yan, mangulungan, naranasan nyo na sumagupa kayo sa kalsada na batas laban sa sibilyan, nakatulad na naranasan natin, napaka-unfair po. Napaka-unfair. Kaya, Jinggoy, mabubulok ka.